Sa mitolohiyang Griego, isa na marahil sa pinakatanyagan tungkol sa kwento ng pag-iibigan ni Pygmalion at si Galatea. Sa katunayan, ang nasabing mito ay naging inspirasyon sa pagbuo ng napakaraming palabas sa teatro, sinihan, at maging sa mga obra na ginawa ng mga kilala sa alagad na sining sa iba't ibang panig ng mundo. Halika't tunghayan mo ang isang natatanging pag-iibigan na nagpatunay na ang dakil ng pag-ibig ay kayang lumaktaw sa anumang hadlang at manaig sa kabila ng mga pagsubok. Isang magaling na iskultor ng Cyprus, si Pygmalion. Tanyag siya sa kanyang kahusayan. Hinahangaan ng lahat ang kanyang obra. Sa kabila ng kanyang katanyagan, may isang katangian siya na hindi nila naunawaan ng mga nakakilala sa kanya. Galit siya sa mga babae. Labis na siyang namumuhi sa mga ito at naniniwala siyang ang ugat ng kasalanan ay ang mga babae. Kaya't isinumpa niya sa sariling hindi siya iibig at magpapakasal kanino man. Sapat na sa kanya ang kanyang sining. Magkagayon pa man, ang pinagbuhusan niya ng kanyang talino sa pagpukit ay isang babae. Hinuhubog niya ang statwa ng isang perpektong babae upang ipakita sa ibang kalalakihan ang kakulangan ng kanilang mga kinahuhumalingan. Buhos siya ng panahon at kahusayan sa paghubog ng statwa, hanggang sa makalikha siya ng hindi matatawarang obra. Napakaganda ng kanyang gawa, ngunit hindi pa rin siya kontento. Masinsin niya itong pinakinis hanggang sa ito'y maging pulido at perpekto. Nang matapos, pinagmasdan niya ang napakagandang mukha nito. Walang babaeng mayahalin tulad o anuman likhang sining ang mayahambing dito. Nang wala nang maiayos sa perpektong statwang ito, ay may kakaibang pangyayaring naganap na sadyang hindi may paliwanag. Umibig ang manlilikha sa kanyang obra, isang pag-ibig na matimyas. Labis niyang minahal ang kanyang nilikha. Malalim at masimbuyong pag-ibig. Kung mamasdan at susuriin, tila hindi mapapansin o mapagkakamalang yari ito sa kahoy o mamahaling hiyas, kundi isang tunay at mahimbing na natutulog na nilalang ang kanyang obra. Isang kamanghamanghang gawa ng mapinong binata. Ang tugatog ng pananagumpay ay nasa kanyang sining. Ang marubdob na pag-ibig na ito ay hindi nalingid sa Diyosa ng pag-ibig na si Venus. Nasaksihan niya ang kanyang kamanghamanghang pag-ibig na yon ng natatanging nanginibig at siya'y desididong tulungan ang binatang lipos ng pag-ibig. Ang araw ng kapistahan ni Aphrodite ang itinuturing na pinaka-espesyal na kasayahan sa Cyprus, kung saan siya ay kinikilalang Diyosa. Ang mga handog na maikinis at mapuputing sungay ng usa ay nasa kanyang altar. Ang usok ng insenso ay maaamoy mo sa saan mang dako. Sa karamihan ng mga naroon sa kanyang templo ay makikita si Pygmalion na nananalangin tulungan siya ng Diyosa na makatagpo ng katulad ng kanyang obra. Ngunit talos na ng Diyosa ang nasa puso ng binata. Bilang tanda na dininig niya ang panalangin ni Pygmalion, 3 ulit niyang pinagningas ang apoy sa altar na mabilis bumulusok sa hangin. Ang lahat ng ito'y nasaksihan ng binata. Ang palatandaang iyon nagsisilbing alaala kay Pygmalion, kaya't nagmamadali siyang umuwi at hinanap ang nilikhang pinagandugan ng kanyang puso. Naroon sa kanyang pedestal ang nakamamanghang kagandahan. Inaplos niya ito at ito'y tumugon. Natigilan si Pygmalion. Siya ba'y nililinlang ng kanyang damdamin o lubos nang nararamdaman niya ang init ng kanyang haplos? Siniil niya ang labi ng kanyang obra ng buong pagsuyo at naramdaman niya ang mainit na pagtugon nito. Hinawakan niya ang mga kamay, mga braso at mga balikat nito. Ang katigasan nito'y nawala, katulad ng pagkalusaw ng kandila sa kainitan ng araw. Ginagap niya ang braso ng kanyang nilikha. May pulso ito at pumipintig. Naisip niya kaagad si Aphrodite. Ginawa lahat ito ng Diyosa ng pag-ibig. Hindi kayang mamutawi sa kanyang mga labi ang labis na pasasalamat at kaligayahan. Niyapos niya ang minamahal. Makikita sa mga mata ni Pygmalion ang tugon. Mabining ngiti at namumulang mukha. Pinarangalan ang kanilang pag-iibigan at maging ang Diyosa ng pag-ibig ay dumalo upang masaksihan ang kanilang pag-iisang dibdib. Walang makapagsasabi kung ano ang nangyari pagkatapos, maliban sa pinangalan ng Galatea ni Pygmalion ang minamahal. Ang kanilang anak
ay tinawag naman niyang Paphos, sunod sa pangalan ng lugar kung saan ipinanganak si Venus.